Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na pinagbibidahan ng ating mga bidang karakter na sina Conrad and Athena. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Papa! Malakas sa sigaw ng bata at nilagpasan si Athena. Napaawang na naman siya na makita niyang kay Conrad na kayakap ang kanyang anak at tinawag pa na papang sundalo. Takte, kaninong anak to? Naguguluhang wika ni Conrad sa kanyang sarili. Nagpalinga-linga pa nga siya hanggang sa magtagpo mga mata nila ni Athena. Papa! Papa, you are here! Tumalon-talon pa na wika ng bata. Hindi ako tatay mo, bata. Wika ni Conrad dito at kumalas sa yakap pero nagulat pa siya lalo nang may nakasunod namang dalawa pa at niyakap din siya. Takte naman, wala pa siyang anak. Baka kung anong isipin ni Athena at materno pa sa kanyang babae. Hindi ko sila anak. Mahinang wika niya nang lumapit sa kanila ang babaeng sundalo. Papa, I miss you! Cute na wika ng batang babae, nakamukha pa ng dalawang batang lalaki. Mukhang triplets sa mga ito. Malamang, paano mo magiging anak ang mga anak ko? Sarkastikong wika ni Athena na nagpagulat kay Conrad. Bakit nga ba tinatawag si Conrad na ama ng triplets? At sino nga kaya talaga ang tunay na ama ng mga ito? Simulan natin ang kwento. Dapa! Sabi ni Conrad. Ambush! Naambush tayo! Sabi naman ng isang sundalo na si Sebastian. Cover each other! Malakas sa sigaw ni Conrad sa mga kasama habang nagliliparan ang mga bala sa direksyon nila. Anak na! Gusto ko pang umuwi sa misis ko, aba! Nailing na lang si Conrad dahil ganito naman talagang buhay ng isang sundalo. Nasa hukay ng kanilang isang paa. Gusto ko pang maghanap ng jowa. Tugon naman ni Sebastian. Gusto ko pang kumain ng bulalo, kaya ayusin niyo riyan, walang mamamatay. Sabi ng isa nilang kasamahan na si Miguel. Protektahan yung isa't isa. Seryoso na lang na si Conrad na wika habang nakikipagpalitan sila ng putok sa kabilang grupo. Isang linggo na silang na-assign sa Maguindanao upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar. Ngunit agad silang sinubok ng mga bandidong grupong galit sa gobyerno. Sir, ayos lang ba kayo? Mahinang wika ni Sebastian habang nagtatago sila sa likuran ng malalaking puno. Napatungo na lang si Conrad habang nakatingin sa ibang mga kasama na nakabulagtan at wala ng mga buhay. Buisit! Asik ni Conrad. Ganyan talaga ang buhay, Sir Conrad. Hindi natin mapoprotektahan ng bawat isa. Depende na lang kay San Pedro kung sino yung una niyang kukunin sa atin. Mahinang tapik naman ni Miguel sa likuran ni Conrad. Ako ang chief in command niyo, pero wala akong nagawa para sa kanila. Umiiling na sambit ni Conrad habang tinitignan ng wala ng buhay ng mga sundalo. Kung alam lang natin na malalagasan tayo ngayon, hindi natin itutuloy ang operasyon. Hingal na wika ni Art. Ilang minuto lamang ang palitan ng putok. Ngunit 5 na sa mga tropa ni Conrad ang nalagas. At masakit ito para sa kanya dahil kung meron lamang siyang magagawa ay ililigtas niya mga kasamahan. Tara na, Conrad, sabi ni Seb. Ito ang sinumpaan nilang tungkulin at mahirap managampanan ang kinuha nilang responsibilidad. Ngunit para sa bayan at sa mga taong kailangan ng kanilang tulong ay handa silang mag-alay ng buhay. Mahirap maging isang sundalo, ngunit mas mahirap at masakit para sa isang sundalo ang mawala ng isang tropa. Samantala ay busangot naman si Athena dahil sa utos ng kanyang ama na general. Ipapadala ba naman siya sa Maguindanao? Tay naman, okay na ako dito sa opisina, baka mamatay lang ako doon. Reklamo ni Athena sa ama, ngunit seryoso lang itong tumingin sa kanya. Sundalo ka rin. Ako ang general, kaya ako masusunod dito. Ani Arturo kay Athena. Tay naman kasi, marunong ako sa bakbakan pero ayoko doon. Pagpapawisan lang ako palagi.
Walang aircon dun panigurado. Reklamo ni Athena at malakas na ikinabuntong hininga ni Arturo. Tigil-tigilan mo na muna ang karatihan mo, Athena. Kailangan ng mga sundalo doon. At isa pa, doktor ka rin. Higit na mas kailangan ka sa Maguindanao. Dagdag na wika ng kanyang ama. Paano kapag namatay nga ako doon, tay? Nakasimangot na wika ni Athena, ngayong nagpapadyak sa kaliwang paa. Alam kong kaya mong protektahan ang iyong sarili. At isa pa, naroon ang kapatid mo. Sinabi ko na kay Art na bantayan ka. Wika ni Mr. Arturo at walang lingon-lingon na iniwan siya sa kanyang opisina. Umuwi si Athena sa bahay nila na hindi maitsura ang mukha. Ngunit agad nagbago ang kanyang reaksyon nang sinalubong siya ng 3 makukulit na bata. "Mama!" sabi naman ni Ace. "Ay nako, tignan niyo yung mga mukha niyo. Ano na naman bang mga pinagagawa niyong 3 ha?" "Mama Lola, bake a cake for us, Mama!" sabi naman ni Axer. Nailing na lang si Athena dahil sa Inglesero niyang anak. Mama, may nanligaw po sa akin sa school kanina kaso nireject ko kasi sabi mo bawal pa ako mag-boyfriend, di ba? Sabi pa ni Avier. Hilaw siyang napangiti dahil sa sinabi ni Ava. Kasi nga, batot, dapat si mama muna ang magka-boyfriend bago ikaw. Question pa ng isa. Napakamot na lang si Athena sa batok dahil sa mga anak. 5 taong gulang na mga ito. At aminin man niya o hindi, ay talagang hindi niya kilalang ama ng triplets. Bastang clue lang niya ay sundalo din ito dahil nung minsang may event ang buong kasundaluhan ng Pilipinas ay may naka one-night churba nga siya at sa dami pa naman sundalo sa buong bansa, hindi na niya matukoy kung sino yon, lalo pat lasing siya ng mga panahong yon. Nga pala sir, darating ngayon ang kapatid ko. Susunduin ko lang sana sa airport. Paalam ni Art kay Conrad. Tumango naman siya agad dahil tinawag na nga ng mas nakakataas na may mga bagong darating na iba pang batalyon na makakasama nila. Siguradong sira ulo din yung kapatid mo, Corpus. Natatawang sabi pa ng Aniseb pero tinaas lang ng huli ang gitna nitong daliri. Gusto mo ba ng kasama? Sasamahan ka ni Eleazar? Tanong ni Mr. Conrad. Wag na ako sir, kaya na niya sarili niya, malaki na yan. Sagot ni Seb at basta na lang umalis. Malakas na lang na napabuntong hininga si Athena nang makalapag ng eroplanong sinasakyan sa airport. Ngayon lamang siya na-assign sa ganitong kalayong lugar at sobrang mapanganib pa. Yun nga'y binili na niyang ang mga anak sa mga magulang kasi maniwala man siya o hindi. Walang kasiguraduhan kung makakauwi ba siyang buhay lalo pat nasa red zone siya. Hoy Corpus, bawal magdala ng babae dito ah. Lagot ka kay commander niyan. Malakas na wika ni Miguel nang makita nito ang kararating lang na si Art kasama si Athena. Hoy Art, may asawa ka na sa Maynila ah. Galit na asik naman ni Sebastian. Lihim na lang na natatawa si Athena dahil hindi alam ng mga ito na magkapatid silang dalawa. Ano nangyayari dito? Tanong ni Conrad nang marinig niyang ingay sa labas ng tent. Ay nilabas niya agad at nakita niya nga si Corpus na may daladalang babae. Akala ko ba kapatid tong hayop na tong kukunin sa airport? Tanong niya pa sa sarili. Sir, may dalang babaeng hinayupa ko. Galit na paratang ni Miguel. Doon lang natuon ang atensyon ni Conrad sa mukha ng babae. Maganda ito, sexy at higit sa lahat, may mapuputing mga balat na animoy isang maharlika at kay ganda ng kulay ng mga mata nito. Kulay berde lang naman, habang ang buhok ay tila kinulayan na lamang ng pula. Akala ko ba kapatid mong susunduin mo sa airport, Corpus? Ang alam ko hindi itong asawa mo. Nakatas ang kilay ni Conrad habang pinapasadahan ng tingin na babae. Talaga bang dito ako matutulog sa tent, Art? Wala man ng aircon. Narinig ni Athena namang nagtikhiman ng 3 sundalo. Wow, the aircon pala yung babae mo, Corpus ah. Sana naman sinabi mo agad sa kanya na nasa gitna tayo ng gyera. Sarcastic pa na wika ni Sebastian. Kilala na ni Athena mga ito dahil madalas naman kasing mag-send ang kuya niya ng mga litrato ng kasama. Kaya lang ay hindi siya pamilyar sa lalaking kanina pa nag-aaral ng tingin sa kanya. Mga ogag, kapatid ko yan.
Malakas na wika ni Art na ikinatahimik naman ng mga ito. Kita niyang lumaki ang mga mata ng mga sundalo sa kanyang harapan. Anep pare, ang arte ng kapatid mo. Wala ba kayong bahay sa Maynila at dinala mo siya dito? Sarkastikong tanong pa ni Miguel, pero malakas lang itong sinampal ni Art sa batok. Ob, sundalo rin yan tsaka doktor. Isa siya sa pinadala ng general dito. Mas natahimik naman ang lahat, nalihim na ikinatawa ni Athena. Bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ni Sebastian. Kasalanan ko bang nagkungkulot agad kayo? Sagot naman ni Art. Ipakilala mo kami, naiupak na to. Asik naman ni Miguel. Kilala ko na kayo. Ikaw si Miguel at siya naman si Sebastian. Turo ni Athena sa dalawang lalaki. Wow, si sir. Turo ni Seb kay Conrad na nanahimik lang sa gilid. Sir? Nakataas na kilay ng babae, kaya nagtikhima naman ang ibang sundalo. Si Sir Conrad, ang chief in command natin. Si Athena sir, kapatid ko. Pagpapakilala ni Art. Mahinang tumango si Athena sa lalaking nasa harapan at wala nang iba pang sinabi. Dali mo nga yung maleta ko sa loob, Art. Matutulog ako. Nakakapagod kayang biyahe. Maldita at maarating wika ni Athena na ikinanguso naman ng mga lalaki. Gabi na't nasa harapan sila ng bonfire. Tahimik ang lahat ng binasag na lamang bigla ni Sebastian ang katahimikan. Tukneneng mo, Corpus. Napakaarte ng kapatid mo. Sundalo pa talaga yon. Busangot at tanong ni Sebastian. Oo nga, ganun lang talaga yon. Pero mabait din naman yon minsan. Sagot ni Art kay Sebastian. Wow, mabait minsan. Reklamo pa ni Miguel. Sana'y magampanan niya na maayos ang kanyang tungkulin at huwag pairali ng kartehan. Nasa gitna tayo ng gyera numang oras ay maaaring may magpaputok sa atin. Seryosong wika ni Conrad. Huwag kang mag-alala, Sir Conrad. Magalingin sa bakbakan. Marte nga lang. Wika ni Art. Masama mag-usap patungkol sa taong wala sa iyong harapan. Ngisi ni Athena sabay upo sa gitna ni Conrad ng isang sundalong hindi niya pa kilala. We are not talking behind your back. Sagot naman ni Conrad, pero sarkastikong ngumisi lang si Athena. Mama mo not talking behind my back. Maldita naman sagot ni Athena sa chief in commander nila at narinig na naman niya ang tikhima ng mga sundalo. Sinasabi ko lang na sana, ilugar mong kaartehan mo, Miss Corpus. Alam mo ang sitwasyon natin ngayon. Ani Conrad. Maarte Maguindanao. Ayan, nailugar ko na ba? Sarcastic na tanong ni Athena na agad namang ikinatawa ng iba pang mga sundalo. Yun nga lang ay tumahimik agad ang tumikim si Conrad, the chief commander. Hindi ka naman siguro bobo para hindi maintindihan ang instructions ko, hindi ba? Nagpantingan tainga ni Athena sa narinig at mahina siyang tumawa. Valedictorian ako since elementary. Tanong mo pa sa kuya ko. Turo pa niya kay Art at hilaw lamang itong ngumisi kay Conrad at nag-thumbs up. Wala akong pakialam sa achievements mo. Ang sa akin lang, seryosohin mo lang trabaho mo. Maging professional ka at gamitin mong pinag-aralan mo. Gusto na lang talagang bigwasan ni Athena ang commander nila. Mabuti na lang at kaya niya pang pigilan ng inis. Sir, copy that, sir. Sir, yes, sir. Saludo ni Athena rito sabay irap. Agad naman siya bumalik sa kanyang tent at baka masampulan niya lang ang asungot na commander nila. Guwapo sana, pasok sa panlasa niya. Yun nga lang, titimang-timang at parang galit yata sa kanya. Mabuti na lang talaga at may signal ang lugar, kaya tumawag siya sa triplets bago matulog. Kumusta na kayo dyan? Inalagaan niyo ba si Abatot? Tanong ni Athena sa anak. Yes, Mom. Isnapi salute naman ni Ace na mahina niyang ikinahagik-hik. Mabuti na lang at may sarili siyang tent. Don't worry, Mama, we have our eyes on Eva. No one can harm her. Seryosong wika naman ni Axer. Nakakadugo talaga sa ilong makipag-usap sa anak niyang ito. Axer, huwag ka nga mag-English nga kapag kausap si Mama. Dumudugo yung ilong ko sa'yo eh. Reklamo pa ni Athena sa anak. Mama naman, alam ko naman na you are smart eh. Kamot-kamot sa ulo na wika ni Axer na ikinangiti niya na lang. I miss you three big time. Mahinang wika ni Athena sa kabilang linya. Namiss ka rin namin, Mama. Kaya dapat pag uwi mo rito, may papa na kami ah.
Ani Ace na ikinataas naman ng kilay na dahil kulit na kulit ang mga ito na magkaroon na siya ng nobyo. Ngunit bilang isang independent na babae na kayang-kayang ipagtanggol ang sarili niya, ay wala na siyang balak maghanap ng lalaking sakit sa ulo. Sapat na mga anak niya. Tutal naman ay noon pa niyang balak na hindi na mag-asawa. Psst, tigil-tigilan niyo ako, okay? Hindi ako magkakajowa dito. Wala namang gwapo dito eh. Wika ni Athena sa mga anak, pero umiling lang ang mga ito na animoy hindi kumbensido. I saw the picture Tito Art sent us. There are lots of pogi kaya riyan. Yung guy na nasa left side mo, mama, I like him to be my papa. Mahabang wika ni Axer, kaya kagad niyang hinanap ang picture na sinasabi ng anak niya. At lumaki ang mga mata niya nang si Conrad ang tinutukoy ng bata. Ay, naku, Ekis. Sama kaya ng ugali nun. Nakasimangot na wika ni Athena sa sumbong ng dalawa niyang anak, pero ngisi lang ang nakikita niya sa mga ito. Parang crush mo siya, mano. Panunokso pa ni Ace. Sus, kung kani-kanino na lang ako talaga binabagay. Matulog na nga kayo at huwag na maglaro ng online game, gabing-gabi na. Paalam ni Athena sa mga anak. Lalabas sana ulit si Athena para magpahangin, ngunit napalundag siya sa gulat nang bumalaga sa kanya pagbukas niya pa lang ng tent ang commander nila. Bisit naman, ba't ka nandyan? Asik ni Athena sa lalaki. Masama na kung masama, maldita na kung maldita, pero inas na inas talaga siya kay Conrad. Ang lakas kasi ng boses mo, marami ng tulog. Masungit naman na asik ni Conrad. Oh, tapos? Taas na kilay na tanong ni Athena, sabay bangga sa balikat ni Conrad. Naiinis na ngayon si Conrad sa inaasta ng kapatid ni Art, kaya hindi na siya nakapagpigil at malakas niyang hinawakan ng kamay ng babaeng sundalo, kaya napatigil ito. Ako ang chief commander mo, kaya makinig ka sa sinasabi ko. Seryosong banta ni Conrad dito, habang mahigpit na hinahawakan pa rin ang palapulsuhan ng babae. Kaya nga bitawa! Malamig na utos ni Athena. Hinaklit niya ang kamay ngunit mariin ang pagkakahawak ni Conrad, kaya wala siya nagawa at sinuntok sa ilong ang lalaki, dahilan para dumugong ilong nito. Pasensya na sir, galit kasi ako sa mga nananakit sa akin. Nakangising sambit ni Athena at tinignan na mariin si Conrad at iniwan na. Kinabukasan yan ay nagkagulo naman, kaya napabalikwas agad ang bangon si Athena. Yun pala'y may lagnat lang si Conrad, tapos ito namang mga sundalo niya, dinaipang may mga nanay na nag-aalala para sa kanilang anak, lagnat lang naman. Gamutin mo na, bakit nakatunganga ka lang? Asik ni Sebastian, kaya mahigpit na inirapan ni Athena lalaki. Lagnat lang naman, hindi naman yan mamamatay. Ani Athena sabay check kay Conrad. Mukhang mataas nga ang lagnat ito. Napatras naman si Athena nang humarap sa kanya si Conrad at pulang-pulang ilong nito. Anong ginagawa mo rito? Asik ni Conrad. Gagamutin ka? Pabalang na sagot ni Athena. Alam mo bang kasalanan mo kung bakit ako nilalagnat ngayon, ha? Ani Conrad. Ay, di sorry naman sir. Ito na gagamutin ka na. Naiinis sa sagot ni Athena. Naawa pa siya sa laki ng ilong ngayon ng lalaki, pero hindi niya mapigilan na matawa. Pinagtatawanan mo ba ako, Corpus? Naiinis na tanong ni Conrad. Pilit namang tinitikom ni Athena ang bibig, ngunit talagang kumakawalan tawa niya, kaya malakas na natawa siya sabay turo sa ilong ng lalaki. Takting ilong yan, parang si Shrek. Malakas sa tawa ni Athena. Corpus! Asik ni Conrad at tinakpan ang ilong niya, pero napahiyaw lang siya sa sakit. Amin na nga, parang timang. Irap ni Athena habang nakangisi. Hinawakan niyang panga ni Conrad na sobrang likod, dinaig pang bata. Masakit! Asik ni Conrad. Bisit naman parang bata, hindi ka nga takot sa bala eh. Asik ni Athena dito, sabay lagay ng yelo sa ilong ni Conrad. Kung hindi mo lang ako sinuntok kagabi, sana hindi ako nilagnat. Kasalanan mo to. Sabi pa ni Conrad. Sorry na nga, di ba? Ani Athena. Bakit parang ikaw pa kayo ng galit, ha? Nakatas na kilay na tanong ni Conrad. Nagsorry na nga. Sabi pang muli ni Athena. Ayoko na sorry. Gusto ko halik.
Seryosong usal ni Conrad. Munti ka na naman siyang masuntok ng babae. Mabuti na lang at nahawakan niyang kamay ni Athena. Ang sakit pa namang manuntok ng babaeng ito. Feeling close ka na sa akin ngayon, Conrad ah. Crush mo ako, no? Kindat-kindat pa ni Athena. Crush, ano ako bata? Nakasimangot ang sagot ni Conrad nang inisian lang ni Athena. Malay ko. Kibit-balikat ang sagot naman ni Athena. Asa ka. Pagsusungit pa ni Conrad, pero may kung ano talaga sa kanya na nagsasabing nakita niya noon ang babae, hindi niya lang maalala. Eh di hindi, feeling mo naman hindi ka naman papasasati sa mga anak ko. Irap ni Athena sa commander nila, kahit ang totoo ay tinutokso pa nga siya ng mga anak niya kay Conrad nang makita ng mga ito ang picture ng sundalo. May anak ka na? Parang nagulat pa si Conrad sa sinabi nito, kahit na may naikwento na ni Art na may triplets na ngang kapatid nito. Bakit? Hindi halata no? Ang sexy ko kasi. Kindat pa ni Athena sa sundalo na ikinailing na lang ni Conrad. Ganoon ang araw-araw nila, Athena at Conrad. Daig pa nilang aso at pusa na hindi magkasundo-sundo. Aning-aning kasi si Conrad at palaging galit kay Athena. Ganon din naman ang nararamdaman ng babae at ipinapakita nila ito sa isa't isa. Wala pa rin namang pinagbago ang nangyayari sa Maguindanao. Madalas pa rin magkaputukan at magulo pa rin. Kailan ba kasi tayo babalik sa syudad? Ang init-init naman dito. Nakasimangot ang reklamo ni Athena habang tinatanggal ang uniforme niya. May damit naman siyang panloob kaya ayos lang. Ibalik mong uniform mo, Corpus. Malamig namang wika ng commander nila. Mainit sir, mamaya na. Kita mo namang nagpapahinga pa tayo eh. Sagot pa ni Athena. Kaninang madaling araw kasi minaman-manan nila ang isang bundok. Medyo malayo sa kanilang kampo dahil may nakapagsabi na dito ang kuta ng mga rebelde. Pero mukhang matagal nang iniwan ng lugar. Ibabalik mo ako magsusot niyan sa'yo. Seryosong wika ni Conrad na ikinatikim naman ng mga kasama nila. Feeling jowa. Irap ni Athena kay Conrad at basta na lang sinuot pabalik ang uniforme. Maarte na kung maarte, pero ayaw na ayaw niya talagang pagpawisan. Lumayo siya ng ilang dipa sa mga kasama, ngunit nagulat siya nang abutan siya ni Conrad ng maliit na electric fan. Ayan na, huwag ka na maarte. Umupo malapit si Conrad kay Athena. Bakit may ganyan ka? Curious sa tanong ni Athena sa commander nila, pero umiwas lang ito ng tingin sa kanya. Sabi kasi ni Art na OA ka talaga. Nakakaya naman sa iyong pagpawisan. Ani Conrad. Che, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko maligo dahil nanlalagkit na ako. Ira pa ni Athena sa commander nila. Bakit ba kasi nagsundalo pa siya? Ganito ang katangian niya. Well, dahil lang naman sa tatay niya. Gusto kasi ng ama ni Athena na maging sundalo din siya. At kahit hindi sabihin na matanda, ay alam ng babae na disappointed ito sa kanya. Dahil nabuntis siya at hindi niya man lang kilalang ama ng kanyang mga anak. Bukas pa tayo uwi. Magtiis ka, Corpus. Parang pagligo lang eh. Sabi pa ni Conrad. Umalis ka nga sa harapan ko. Naalibadbaran ako sa pagbumukha mo. Naiinis na tinulak ni Athena ang lalaki. Pero hindi man lamang ito natinag. Bagkus ay ngumisi lamang ito. Sus, sa gwapo kong to, ayaw mo pang mapalapit sa akin. Malaki ang ngise na wika ni Conrad na nagpang-abot ang 2 kilay ni Athena. Hambog, feeling pogi mukha naman tubol, Shrek. Buliyaw pa ni Athena dito at umalis na naman sa harapan ni Conrad na malakas lang na natawa. Kung ako si Shrek, ikaw naman si Fiona, ganon? Malakas sa sigaw ni Conrad na ikinatahimik ng lahat na ikinatawa na malakas. Bisit ka, mga 1,000,000! Buliyaw ni Athena at umupo malapit sa kapatid. Susuntukin ko yung commander niyo para lagdatin ulit eh. Kung ano-anong pinagsasasabi. Mahinang bulong ni Athena sa kapatid pero tinawanan lang siya ni Art. Crush mo no? Tinong pa ni Art. Mama mo, ano ko kuya, grade 1? Naiinis na wika ni Athena sa kapatid. Ewan ba niya kung bakit palagi na lang silang tinutokso ni Conrad sa isa't isa? Magkaaway nga sila. Halos 1 oras din silang nagpahinga hanggang sa muli na naman silang maglalakad sa kung saan. Ito ang pinakaayaw ni Athena
ang magserbisyo bilang isang sundalo at sa field e-assign dahil hindi niya talaga feel ang pagpawisan at ang maglakad ng malayo. May ilog sa kabila. Doon tayo duman para makaligo man lang kayo. Sabi ni Conrad habang seryoso silang naglalakad. Tila natahimik naman ang lahat kaya isa-isang tinignan ni Athena mga kasama. Parang hindi makapaniwala ang mga ito sa sinabi ng commander nila. Ano kayang masama doon? Mabuti nga yun ang makaligo sila. Wow, first time mo kaming papaliguin habang nasa mission, sir, ah. Parang aning na tanong ni Seb at ngiting-ngiting tumingin kay Athena. Hulog ka talaga ng langit sa amin, Athena. Ani pa Miguel at bahagyang inakbayan ng babaeng sundalo. Kung ako sa'yo, boy, tanggalin mo yung kamay mo sa balikat ng kapatid ko. Gusto mo pang masikatan ng araw, hindi ba? Malakas naman tinampal ni Art ang kamay ng lalaki mula sa balikat ni Athena at tumingin ito kay Conrad. Yan ang gusto ko kay Sir Conrad. Gwapo na, mabait pa. Bika pa ng isang sundalo. Pero parang pambobola lang naman yun. Para namang ang laking bahagi nun. Maglakad na nga kayo at baka makita pa kayo ng kabilang kampo. Ayoko pa namang masayang ang bala ko. Inas na wika ni Athena sa mga kasama at nauna nang maglakad sa mga ito. Yun lang, wala man lang thank you. Naiiling na wika ni Seb at mahinang tinapik si Conrad. Sinundan nilang niya ng tingin si Athena. Ang tapang talaga ng babaeng ito. Ani pa ng kanyang isipan. Independent na independent si Athena at ang hirap-hirap amuin. Naiiling na lang si Conrad sa kanyang iniisip. Ewan ba niya kung kailan nagsimula? Pero laman talaga ng kanyang isipan ang babaeng sundalo ilang araw na rin. Something inside him says that she's the one. Ewan na lang niya kung bakit talaga. Amin na, ako na magdadala niyan. Kinuha ni Conrad ang bag ng babae. Bigat na bigat kasi ang mukha nito. Ako na, kaya ko naman yan. Kuha pabalik ni Athena pero nilayo na ito ni Conrad at bahagyang pinitikan noon ng dalaga. Ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Mahinahong wika ng commander pero tanging irap lang na babae ang natanggap niya. Mabilis sa lumipas ang isang buwan at matatapos sa sana ni Athena ang trabaho sa Maguindanao. Ngunit yun nga lang ay i-assign na naman daw ulit sila sa isang liblib na lugar dito. Ngunit bibigyan lang din sila ng 2 linggo upang makabalik sa kanilang pamilya. Paano yan, sir? Hindi mo na makikita ang babes mo. Wika pa ni Sebastian na mukhang tanga. Bibig mo, Seb, pasmado. Irap ni Athena kay Sebastian. Aminin na kasing mamimiss yung isa't isa. Ani pa ni Miguel, pero binaliwala na lang yon ni Athena. Samantala, mahina naman sinuntok ni Conrad sa braso ang 2 sundalo. Papa! Malakas sa sigaw ng bata at nilagpasan si Athena. Napaawang na naman siya na makita niyang kay Conrad na kayakap ang kanyang anak at tinawag pa na papa ang sundalo. Takte, kaninong anak to? Naguguluhang wika ni Conrad sa kanyang sarili. Nagpalingalinga pa nga siya hanggang sa magtagpo ang mga mata nila ni Athena. Papa! Papa, you're here! Tumatalon-talon pa na wika ng bata. Hindi akong tatay mo, bata. Wika ni Conrad dito at kumalas sa yakap. Pero nagulat pa siya lalo nang may nakasunod naman 2 pa at niyakap din siya. Takte naman, wala pa siyang anak. Baka nung isipin ni Athena na at materno pa sa kanyang babae. Sabi niya sa isip. Hindi ko sila anak. Mahinang wika niya nang lumapit sa kanila ang babaeng sundalo. Papa, I miss you! Cute na wika ng batang babae. Nakamukha pa ng 2 batang lalaki. Mukhang triplets sa mga ito. Malamang, paano mo magiging anak ang mga anak ko? Sarkastikong wika ni Athena na nagpagulat kay Conrad. Hi, sir. I am Axer. He is Ace and she's Eva. We proclaim ourselves as your children. Istrikto na sabi ni Axer na nagpanganga na lang kay Athena. Hoy, anong pinagagagawa niyo, aba? Galit na nagmaritsa si Athena papunta sa kanyang mga anak. Anak mo? Nagulat naman si Conrad pero mas nakakagulat yata tawagin siyang papa ng mga ito. Eh hindi naman siya ang tatay. No! Ikaw ang papa namin, sir. Malakas ang kutob ko, ikaw talagang tunay namin na papa. Tsaka pasado ka naman.
Pinag-aralan pa siya ng batang babae at tumango-tango pa. Bow lang ha. Hindi niyo man lang ako niyakap. Mas inuuna niyo pang lalaki yan, eh hindi niyo naman kilala yan. Tila nagtatampo pang wika ni Athena sa mga anak nito. Kasi nga mama, siya yung papa namin. Ani pa ng batang babae na nagpatampal kay Athena sa sarili niyang noo dahil hindi niya talaga alam ang trip ng mga anak niya. Eh hindi niyo nga siya tatay, ano ba naman yan? Hindi ako papatol sa ganyang mukha ba naman? Reklamo ni Athena at kinuha mga anak. Gwapo naman siya mama ah. Hindi ba siya yung kasamaan mo sundalo? Lumaki ang mga mata niya dahil first time niyang narinig ang anak na nagsalita ng Tagalog na straight. Siya yung sinasabi ni Tito Pogs na may crush kay mama. Malakas na wika ni Ace na nagpasapo na lang ng noo ng babae. Eh commander naman yan, iba sungit. Bulong ni Athena sa anak pero humagikik lang ito. Hindi kaya mama. Loko, kinakarga niya ako. Proud na wika ni Apatot habang nasa bisig ni Conrad. Ibaba mo nga yung anak ko. Masamang tinignan ni Athena si Conrad pero talagang nilagpasan lang siya ng lalaki. Mama, feeling ko talaga siyang tatay namin. Mahina pang wika ni Ace habang hawak ang kamay niya at nakasunod sila kay Apatot at kay Conrad. Ano ka ba naman? Feeling mo lang yun anak? Ginalupan niya ang buhok ni Ace. I think so too. We look alike kaya mama. Ani pa ni Axel habang tinuturo ang naglalakad na si Conrad. Gusto na lang talagang kutusan ni Athena ng triplets dahil mas pinili pa ng mga ito na sumakay sa kotse na naghihintay sa sundalo kaysa sa kotse na sundo niya. Sumakay ka na. Barito ng wika pa ng lalaki. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Galit na asik ni Athena kay Conrad, lalo pat prente ng nakaupo sa loob ng sasakyan ng triplets. Sabihin mo yan sa mga anak mo, Athena. Kalmadong ngisi ni Conrad. Hoy, kayong tatlo, bumaba na kayo dyan. Nagagalit na ako ah. Seryosong wika ni Athena sa mga anak, pero tila wala namang narinig ang mga ito. Buong biyahe na nakasimangot ang babaeng sundalo dahil sa aliw na aliw ang kanyang mga anak sa pakikipag-usap kay Conrad na ani mo'y kilalang kilala ng triplets na lalaki. Yes, ikaw na pong papa namin ah. Wala na po yung bawian. Masiglang wika ni Ace na ani mo'y nanalo sa loto ang kanyang anak. I promise na we will be a good children for you po. Hindi ba mama? Sabi pa ni Eva. Ewan ko sa inyong tatlo, eh hindi niyo naman yung tatay. Sagot ni Athena sa mga anak. We hereby proclaim that he is now our father, whether you like it or not, mama. Ani pa ni Axel na ikinanguso lang ni Athena. Ano na, boto ko na bang maging tatayo ko ng mga anak mo, Athena? Kindat-kindat pa ng asungot na si Conrad. Che, singhal ni Athena. Daddy material naman ako eh. Kindat pa ni Conrad. Ay, may kumpletong pamilya na kami. Nakangiting wika ni Eva na nagpaseryoso lalo kay Athena. 4 years, pinuno niya ng pagmamahal ang mga anak para hindi nito hanapin ang ama nila. Ngunit sa narinig niya kay Eva ay they longed for a father's love na hindi niya mabigay-bigay at nasasaktan siya sa salitang yon. Napaglaruan pa nga siya ng tadhana dahil kapitbahay lang pala nila ang lalaki. Isang pader lang pagitan nila kaya lubos ang tuwa ng triplets nang malaman ng mga ito na pwedeng-pwede nilang bisitahin si Conrad. Magandang umaga, mama. Ngiti-ngiti ng bungi na bata. Bakit nakapantulog ka pa? Malilit ka na anak. Ready na mga kuya mo. Nag-aalala na tanong ni Athena dito pero humagikik lang ito. Wala po akong pasok today, mama. Pupunta po ako sa bahay ni papa. Paalam pa ni Eva na ikinabugan na lang ng hangin ni Athena. Hindi pwede. Seryosong wika ni Athena at nilagpasan si Eva. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig na niya ang pagpalaho ng iyak nito. Binalikan niya sa pwestong anak na nakayuko lang sa gilid. Hahawakan niya sana ito nang tumunog ang kanilang doorbell. Tanda na may tao sa labas. Ako na lang po lalabas, mama. Mahinang wika ni Eva. Sinundan na lang niya si Eva, ngunit ganoon na lang siyang napatampal sa kanya noon nang makita niyang niyayakap na ni Conrad ang kanyang anak.
po si Papa! Excited na sigaw ni Ava na animoy ilang dekada na hindi nito nakita si Conrad. Magandang umaga, Tina. Matamis nang ngumiti sa kanya si Conrad. Walang maganda sa umaga kung ikaw lang din naman na makikita ko. Irap naman ni Athena sa lalaki. Always po kayo magandang umaga ko dahil complete na ulit tayo. Ani pa ni Ava na ewan ba ng babaeng sundalo kung bakit tila may kumudlit na sakit sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ng anak. Kung kaya lamang kasi niyang ibigay sa mga anak ang kumpletong pamilya ay bakit hindi? Ngunit mahirap yung mangyari dahil hindi naman niya kasi kilala ang ama ng mga ito. Pwede kayong pumasok? Ani Conrad. Yes, Papa! Welcome na welcome po kayo sa bahay namin. Malaki ang ngiti na kinaladkad ni Ava si Conrad, kaya wala nang nagawa si Athena kundi sundan ang dalawa. Papa, good morning po! Nagtakbuhan naman palapit kay Conrad ang dalawang batang lalaki nang makita siya nito nakaupo sa sala. Ihatid ko na kayo? Ginulo ni Conrad ang buhok ni Ace at Axer. Mabilis na tumango ang dalawang bata, pero isang matalim na tikyem ang narinig nila mula kay Athena sa kanilang likuran. Ihahatid daw kami ni Papa, Mama. Excited na sabi ni Axer. Ako maghahatid sa inyo. Pumunta na kayo sa kotse. Malamig na wika ni Athena. Pumasok na kayo sa kotse. Huwag na matigas ang ulo mo, Athena. Lihim na natuwa si Conrad dahil sa busangot na mukha ng babae. Paano ba naman kasi ay pumutok ang gulong ng kotse nito? Sama ako sa inyo, ah. Maliit na wika ni Ava at sumunod ang pumasok sa kotse ni Conrad. Kumikindat-kindat pa ang lalaki kay Athena. Nahatidan nila sa paaralan ng dalawang bata. At ewan ba ni Athena, nang minsan pang humirit si Ava na pumunta umano sila sa parke. Huwag na anak, may trabaho pa yan. Turo ni Athena kay Conrad. It's okay. Hindi pa naman tayo bumabalik sa serbisyo, hindi ba? Tanong ni Conrad habang ang mga matay nakafocus sa kalsada. Yay! Maligayang indak ni Ava. Huwag mo nang sanayin sa presensya mo mga anak ko, Conrad. Sabi ni Athena kay Conrad habang tinatanaw si Ava na nasa duyan. Bakit? Masaya naman sila. Sagot pa ni Conrad. Ngayon, oo. Pero alam kong hindi ka nila makakasama habang buhay. At ayok masaktan ng mga anak ko. Sagot naman ni Athena. Hindi naman ako alis, Athena. Mahinahong wika ni Conrad. Nothing in this world is permanent. Ani Athena. Di, gawin nating permanente. Seryosong usal ni Conrad. Stop joking around, Conrad. Hindi nakakatawa. Naiinis na iniwan ni Athena ang lalaki. Pwede nila ako maging tatay hanggang kailan nila gusto. Seryoso ako. Ani Conrad. Natigilan ng babae at hinarap muli ang commander nilang aning-aning. Buwang ka ba? Inis na ngayon na asik ni Athena. Mabubuwang pa lang. Wala sa hulog na sagot ni Conrad, kaya umuusok na naman ang ilong ni Athena. 2 weeks lang ang ibinigay sa kanila para magpahinga, ngunit tila ayaw na ni Conrad nang umalis ng Maynila, lalo pat nagiging close na niya masyado ang triplets. Baliw ba siya kapag nasabi niya sa lahat na meron siyang nararamdaman na lukso ng dugo sa mga bata? Parang ang pakiramdam niya anak niya mga anak ni Athena. Mama! Don't look back yet! Malakas sa sigaw ni Ava habang pinapatalikod siya. Ano na naman ba tong trip mo, abatot? Tanong ni Athena sa anak, pero mahina lang na humagikhik ang bata. Basta, talikod ka lang muna. Excited na wika ng anak hanggang sa wala na siyang narinig na ingay. Nasa opisina siya at ewan niya paano napuntang anak niya dito. Ava? Ani Athena at unti-unting humarap. Nagulat siya ng 3 lalaki ang nasa kanyang harapan habang daladalang malalaking buki ng bulaklak. Happy Mother's Day, Mama! Nakangiting wika ni Ace at ibinigay sa kanyang preskong bulaklak. Mahal na mahal ka namin, Mama. Ikaw ang nag-iisang daigdig namin. Nahihirapan pang wika ni Axer ng Tagalog kaya napapaluha na siya. Akala ko ba may lakad kayo? Papaiyak ng wika ng babae.
Nakita niya na papalapit sa kanya si Conrad habang may dala ring bouquet ng bulaklak, kaya hindi niya mapigilan ang kaba sa kanyang puso. Hey, Nakangiting sa ni Conrad. Nililigawan mo ko? Mataray na tanong pa ni Athena. bakit? Magpapaligo ka ba? Balik naman ni Conrad. Ay, Panunokso pa ni Eva sa gilid. Happy Mother's Day sa ina ng mga anak ko. Ngisi-ngisi na sabi ni Conrad na nagpatas ng kilay ni Athena. Ano ko lang, huwag kang feeling. Irap ni Athena sa lalaking malakas na natawa at inakbayan siya. Baka pwede kang i-date ngayon, madam. Akbay sa kanya ni Conrad. Marami akong trabaho, huwag kang ano. Irap pa ni Athena. Then, hayaan mo kami makasama ka ngayong araw. Kindat ni Conrad at talagang umupo na katabi ang mga bata sa loob ng kanyang opisina. Mga anak ko lang ang gusto ko makasama ha, hindi ka kasama. Sambit ni Athena. Whether you like it or not, kasama ako. Baby mo nga ako, di ba? Inismira na lang ni Athena ang lalaki dahil para na itong buwang. you know what, Papa? I really like to be a doctor when I grew up like Mama. Ani Axer. Ako, gusto ko maging sundalo para palagi ko yung kasama ni Mama at Papa. Ani pa Ace at nakatutok lang si Athena sa computer habang nakikinig sa tatlo na nag-uusap sa kanyang harapan. Well, can I be just your princess? Ayoko pagpawisan eh. Kabit-balikat at maarting wika ni Eva na malakas na ikinahagalpak na tawa ni Conrad. Si Eva pala ang nakamana sa pagiging OA ng kanilang ina. I remember someone. Pagpaparinig ni Conrad na ikinatikhim naman ni Athena. I remember, Mama. Ayaw niya rin pagpawisan. Sabi pa ni Axer na muli na namang ikinatawa ni Conrad. Huwag niyo nga akong pinag-uusapan, nasa harapan niyo lang ako Saad ni Athena sa mga ito. Pinag-uusapan po talaga yung magaganda, Mama. Kindat naman ni Eva. Pero gusto ko ring makapag-save na mga kapwa ko, people. So I'm planning na maging superhero na lang. Kibit-balikat na sabi pa ni Eva. There's no such thing as superhero, batot. Supalpal ni Axer sa kapatid. No kaya, si Mama at Papa mga superhero, di ba? Ani pa ng batang makulit. Pero may profession sila, like soldier, doctor, or something else. Paliwanag pa ni Ace sa kapatid. Gusto ko na lang maging pulis. I have a crush na pulis po kaya, Papa. He's very gwapo rin like you po. Sagot ni Eva at napatikim naman bahagya si Athena dahil kilala niya ang sinasabi ng anak. Oh, Uncle Fen, he makes ligaw with Mama before, Papa. Wika naman ni Axer, kaya kita niyang pagsimangot sa mukha ni Conrad. Mas gwapo kaysa sa akin? Nakataas sa kilay na tanong ni Conrad. Well, medyo. Bias kasi ako kasi crush ko siya. Ani pa ng bata na ani mo'y seryoso ang pinagsasasabi. Matanda na yung para sa'yo, batot. Wika pa ni Ace. Ano naman ngayon? Crush mo nga si Teacher Lizzie. Di ba mas matanda siya sa atin? Nakataas na kilay na sabi ni Eva, kaya bahagya na lang siyang napaili. Pero lalaki ako. Ani Ace. So stereotypical ha? Ani Eva at inismira ng kapatid. Huwag niyong hayaan na makapasok ang lalaki yun sa pamilya natin Seryosong wika ni Conrad na ani mo'y nagkokoman lang ng mga sundalo. Don't worry, Papa. Kasi ako nang bahala sa inyo ni Mama kapag nag-retire na kayo sa work. I can provide for everyone, including Eva's princess treatment. Wika pa ng Inglesyerong si Axer. Copy that, Commander. Sabay na wika ng dalawang batang lalaki at sumaludo pa talaga. Kapidat pa kayo nalalaman Ani Athena sa dalawang anak. You know what, Mama? We are just doing this for the whole fam. Hindi ba, Papa? Sabi pa ni Axer. Yes, honey. Protect our family at all cost. Tangong wika ni Conrad. I will work na lang po pala. Yung malaki ang sweldo para makatulong ako sa mga kids and lolos and lola sa kalsada po. Totoong wika nito na nagpaantig sa puso ni Athena dahil sa kabutihan ng puso ng anak. Oo naman, ako rin syempre. Magtatrabaho kami ni Axel para hindi yun na kailangan lumayo ni Mama. Ani Ace na nagpabundol ang sakit sa puso ni Athena.
Alam niyang hindi siya present palagi sa buhay ng mga anak, lalo pa sa kanyang trabaho. Ayan, proud na proud ako sa inyo. Ani Conrad habang ginugulong buhok ng mga bata at niyayakap ang mga ito. Nakatitig lang si Athena sa apat at hindi niya alam, ngunit dalangin niyang panghabang buhay na sana na ganito. Dito ka lang palagi sa amin, Papa, ha? Papa ka na namin forever, ha? Mahinang wika ni Eva habang nakayakap kay Conrad, at doon tuluyang pumatak ang luha sa mga mata niya dahil ramdam niya ang pakiusap sa tinig ni Eva. As long as gusto niyo akong kasama, ay ba naman, sa inyo pa rin ako uuwi. Seryosong sagot ni Conrad kay Eva. Gabi na sila nakauwi galing opisina ni Athena at nagulat na lang siya nang si Conrad ang umasikaso sa gawain sa kusina. Ito ang nagluto ng kanilang hapunan at naglinis sa kusina. Ako na dyan. Mahina niyang wika sa likuran ng lalaki, pero bahagya lang siyang nilingon ni Conrad at ngumiti. Araw mo ngayon, araw ng mga nanay ngayon, kaya pahinga ka muna. Ako na bahala sa lahat. Tumango-tango pa talaga ito, kaya napaupo na lang siya sa lamesa ng kanyang bahay. Hindi alam ni Athena kung tama na makaramdam siya ng mga paru-paro sa kanyang tiyan habang nakatingin sa likod ni Conrad. Ang pakiramdam na nakikita niya lalaki bilang padre de pamilya ay parang kay saya. The kids are hungry na? Seryosong wika ni Conrad, ngunit napako lang ang kanyang mga mata sa mukha ng lalaki at hindi niya alam kung bakit. Kumain na sila kanina, hindi ba? Gusto mo ng tulong? I'm okay. I got you today and hopefully forever. Ha? Hindi niya kasi narinig ang huling sinabi ni Conrad, pero ngumitit-kumindat lang ang huli. 2 weeks had passed so quickly. Balik serbisyo na naman sila at hindi maiwasan ni Conrad na mamiss ang 3 bata na nagpapabuo ng kanyang araw-araw. 1 buwan na naman silang makikipagsapalaran para sa bayan at sinumpaan tungkulin. Susunduin sana niya si Athena at sabay na sila, ngunit ganun tagpo na nga lang ang nagpabasag sa kanyang puso habang nakikita niyang malakas na humagulgol si Eva at ayaw na paalisin ng ina. This is for us, baby. Babalik naman si Mama, hindi ba? Tapos nandiyan naman si Mama Lola mo, di ba? Dito ka na lang po, Mama. Huwag na po kayong umalis ni Papa. Umiiyak pa rin na pakiusap ng bata at nang makita siya ay agad itong tumakbo sa kanya at mahigpit na yumakap sa kanyang bewang. Kinargan niya ang bata at pinatahan. Nakatingin naman sa kanilang 2 batang lalaki na animoy ang tapang-tapang pero papaiyak na rin. Mabilis lang naman ang 1 buwan. Babalik din naman kami agad ni mama nyo. Hindi ba? We are superheroes. Gusto ko normal people na lang kayo. Ayoko na ng superhero na parents. Humihikbi na ngayong sabi ni Eva. Huwag ka nang umiyak, Eva, tot. Kaming bahala sa'yo. Gusto mo ng ice cream? Pagbubudol pa ni Ace sa kapatid, pero umiling-iling lang ito at mas nagsusumiksik pa sa leg ni Conrad. Gusto ko, baby na kapatid pag-uwi niyo po. Inosenteng wika ni Eva at tila nabulo na naman si Athena habang lumalaki ang mga mata. Yan lang bang gusto mo? Ngising tanong ni Conrad sa anak. Narinig nilang asik ni Athena kaya napatawa na lang si Conrad. Lilipat kasi sila ngayong araw sa panibagong lugar at masyado yung malayo sa kampo, kaya minabuti na lang nilang dalhin ang lahat ng gamit. Nakasunod naman si Athena kay Conrad. Masyadong matikas ang likuran ng lalaki at alam niyang dahil yon sa kanilang trabaho. Wala pa man din siya nakitang sundalo na malaki ang bilbil, lalo na kapag sa field na assign. Araw-araw ba naman nilang nilalakad ng kabundukan at nagpapatrol. Magpahinga muna lahat. Seryosong wika ni Conrad na nagpatigil kay Athena. Kanina pa niya kasi sana gustong sabihin yon sa lalaki, pero nahihiya lang siya at ayaw niya na munang pairali ng kaartehan. Sir, kapag nagpahinga pa tayo ngayon, gagabi na tayo sa daan. Malayo pang sitio Malayba. Seryosong wika ni Sebastian na nagpalunok kay Athena dahil tama naman ang lalaki. Yun kasi ang destinasyon nila ngayon at kailangan nilang bantayan ang lugar na yon dahil ginugulo umano ng mga rebelde ang mga naninirahan doon.
Tara na, sino bang pagod dito? Hindi ba? Wala pa naman. Naiiling na wika ni Athena pero seryoso lang na nakatingin sa kanya si Conrad. Kaya iniwas niya agad ang mga mata sa direksyon ng lalaki. Tara na. Ani pa Miguel at mahinang tumango si Athena. Pinauna ni Conrad sina Sebastian, kaya ngayon nagkakasabay na ngayon ang dalawa. Sabihin mo lang kapag pagod ka na, pwede naman tayo magpahinga. Ako ang commander dito, ako masusunod. Marahang wika ni Conrad sa babae. Kita niyang pagod sa mukha ni Athena, ngunit ngumiti lamang ito ng bahagya. Athlete ako nung elementary, kaya yaking-yaka ko yan. Malakas na wika ni Athena. Just tell me, Athena. Nag-aalala na ngayong wika ni Conrad. Huy, concern. Biro pa ni Athena kay Conrad. Sa buong oras na naglalakad sila, ay talagang nakaalalay si Conrad kay Athena na animoy bisita siya na lalaki. Isa rin naman siyang sundalo at sanay naman si Athena sa ganito. At alam din niyang nasa kanilang tingin ng mga kasama na animoy nanonood ng mga ito ng romance sa drama. Payag ka ba noon, paring Art? Mukhang pag-uwi natin, ikakasal ng kapatid mo eh. Ngisi-ngisi naman na sabi ni Seb kay Art na ikinatawa lang na huli. Kung si Commander din lang naman na ba bakit hindi? Natatawan sagot ni Art na ikinangisi naman ni Athena dahil biglang namula mukha ni Conrad. Kahit naman kasi bilad sila sa init ng araw, ay mapaghahalataan naman na mestizo itong commander nila dahil sa puti at pino ng kutas nito na animoy araw ay hindi makakatalo. Ay, invited ba kami, sir? Tanong pa ng isang sundalo. Invited kayo lahat kapag pinakasalan ako. Ngise ni Athena. Stop it, Corpus. Ani pa Conrad. Kinikilig ka lang eh. Tukso pa niya dito. Para naman kapag tinanong kita ng kasal ngayon, Corpus, sasagutin mo ko ng oo. Mahina sagot ni Conrad na nagpatigil talaga kay Athena. Pero naghiyawan na naman ang mga kasamahan nila dahil narinig pala ng mga ito ang sinabi ng commander. Sasagutin yan, Commander. Tiwala sa sarili lang. Malakas sa tapik ni Seb sa balikat ng sundalo na ikinatawa ni Athena. Iba ka rin talaga, Shrek. Biro pa ni Athena sa kanilang commander. Dumating na rin sila sa wakas sa sitio Malaiba. Maguindanao ngunit ganoon na lamang ang kanilang sorpresa. Nang pagdating nila doon ay sinalubong sila ng mga tao. Maliit lamang ang lugar na meron lamang higit kumulang na 20 pamilya. Para kasi silang isang tribo ang narito at humingi sila ng proteksyon sa gobyerno dahil ginugulo umano sila ng mga rebelde at kinukuha ang mga alaga nilang hayop at sinisirang kanilang mga pananim at tinatakot pa umano sila kapag hindi sila nagbibigay ng pagkain sa mga ito. Maligayang pagdating sa munti naming lugar. Nakangiting bati sa kanila na leader. Medyo matanda na rin ang babae at nasa 70 na yatang edad kung tamang kalkulasyon ni Athena sa kanyang isipan. Salamat po. Nandito kami dahil sa aming tungkulin. Naway maging payapang inyong lugar sa aming pagdating. Kalmadong wika ni Conrad at hindi alam ni Athena kung bakit napakulang ang kanyang mga mata sa lalaki. Meron kayong kasamang babae? Tila gulat na wika ni Dato Ishra. Bahagyang umiti si Athena. Ako po si Athena. Isa rin po akong sundalo at doktora. Pakikipagkamay ni Athena sa matanda. Ang mga kasamahan naman nila ay agad nang lumamon. Siguro dala na rin sa gutom. Halos 3 oras ba naman kasi nilang nilakad ang lugar dahil hindi naman madadaan sa digulong na sasakyan ang bundok. Kay ganda mo, iha. Bagay na bagay kayo nitong si Conrad, ano? Nakangiting wika ng Dato na ikinatawa naman ng babae dahil namula na naman ang pisngi ni Commander Conrad. Sabi ko nga po sa kanya, Dato, mahinang nilalang eh. Naiiling na nakangisa si Athena. Nako iho, simulan mo na ligawan tong ineng na ito at baka maunahan ka pa. Abay kay ganda eh, paniguradong maraming kalalakihan ang mabibihag dito. Malakas na natawa si Athena dahil pulang-pula na ngayon si Conrad. Sir, ligawan mo na raw ako. Bulong ni Athena sa tainga ng commander nila. Ramdam niyang natigilan si Conrad. Niligawan ka nga, ayaw mo naman. Mahinang bulong ni Conrad sa kanyang tainga.
Bibig mo, Conrad, sinasabi ko sa'yo. Kapag may sinasabi ka sa kanila, hindi mo na makikita mga anak ko. Pagbabanta pa ni Athena sa lalaking tinamaan na yata ng alak. Di hanapin ko kayo kahit saan pa kayo sa mundo. Sabi ni Conrad. Tiklop mo yung bibig mo, Conrad, sinasabi ko sa'yo. Ines na wika ni Athena sa kanilang commander. Yes, Commander. Ani Conrad. Sumenyas pa ito na tila zinizipper ang bibig. Shit, nilulusob tayo! Malakas sa sigaw ni Seth, kaya agad silang nagkagulo. Masyadong madilim upang makita nilang isa't isa, kaya pulidong galaw ni Athena habang lumalabas siya sa kanyang tent. Hindi nila alam kung nasan bandang kalaban, kaya hindi muna sila basta-basta nagpapaputok, lalo pat may mga sibilyan silang kasama. Siguraduhin yung wala masasaktang sibilyan. Seryosong wika ni Conrad habang hinahanap ng kanyang mga mata sa kabila ng dilim si Athena. Takte, tulog mantika pa naman ng babaeng yun. Nasa labas na si Athena, sir. Mahinang wika ni Art. Alam siguro nito na hinahanap niyang kapatid nito. Wear your night vision goggles and protect each other. Ani Conrad. Takte, nag-i-English na si Commander. Kailangan nating mabuhay lahat. Mahinang wika ni Miguel. Naikinasiko naman ni Art sa lalaki. Lumapit si Athena sa mga kasama ng mahaaninag niya ang mga ito. Napakamot na lang sa ulo ang dalaga nang sunod-sunod na naman ang putok. Ngunit mabuti na lang at hindi ito papunta sa kanilang direksyon. Napakamot sa ulo si Athena dahil kitang-kita na niya ngayon ang mga kalaban nila dahil sa goggles na suot-suot. Isa siyang sniper at mukhang mapapalaban na naman ang kanyang skills sa malalayong target. Nasa likuran niyo ako. Mahinang wika ni Athena sa mga ito habang pumupwesto na maganda at makita niya ng husto ang galaw ng mga kalaban. Sa likuran ka na lang ni Commander Corpus. Hindi man niya nakikita ang mukha ni Seth dahil nakatalikod ito, pero alam niyang nakangisi na naman ito. Ayusin niyo nga yung mga sarili niyo. Hindi ito panahon para sa laro-laro. Mag-focus kayo. Malamig na wika ni Conrad, kaya nagkatikiman na lahat. Naiiling na lang si Athena dahil wala talagang pinipiling lugar ang panunukso ng mga ito. Inunahan niya mga ito at umakyat na sa malapit na puno ng nara. Suwak na suwak ang kanyang pwesto para pasabugi ng bungo ng mga rebeldeng. Walang ibang ginawa kundi magperwisyo sa lipunan. Wala man lamang good luck kiss dyan, sir. Ayan ang galing ng baby mong umakyat ng puno. Dinaig pang unggoy. Panunukso na naman ni Miguel kahit panlakasan ng putukan ng kabilang kampo. Naiinis na tinaas ni Athena ang gitnang daliri kay Miguel. Ulol, mukha mo unggoy. Ines sa singhal ni Athena kay Miguel. Fudging concentrate. Bulyaw ni Conrad kaya natahimik naman ang lahat kasama na si Athena. Hanapin yung mga sibilyan. Kung may sugatan man ay dali niyo sa ligtas sa lugar. Komando pa ulit ni Conrad sa ibang sundalo. Nakafocus na lang ngayon si Athena sa taas ng puno habang inisa-isa ang nakikita niyang rebelde. Nagkapalitan na nga ng putok at mas umingay palalo ang paligid dahil sa sigawan ng mga tao dito. Ilang rebelde na rin ang napatumba ni Athena. Yun nga lang ay mukhang natutunugan ng mga kalaban kung nasa ng kanyang pwesto. Kaya sa kanya pumupunta mga bala. Hindi naman siya bulletproof kaya agad-agad siyang lumukso mula sa puno at naghanap ng panibagong pwesto. Be careful, Corpus. Malamig na wika ni Conrad nang makita niyang lumukso si Athena sa matayog na puno. Bigla tuloy siyang kinabahan sa ginawa ng babae. Huwag kang mag-alala dyan, sir. May 10 buhay yan. Daig pa niya ng pusa. Wika ni Art sa kanyang gilid. Ilang oras din halos tumagal ang bakbakan at papasikat na ngayon ang araw. Kitang-kita na nila ang epekto ng gyera. Halos sa mga nipang bahay na nakatayo sa lugar ay butas-butas na. At kahit hindi tanungin ni Athena kung ayos ba lahat, ay alam niyang marami ang sugatan sa kanyang mga kasamahan at sa mga sibilyan. Check each other. Nasa tenta ba lahat ng sugatan? Kalmadong wika ni Conrad. At kitang-kita sa mukha ng lalaki ang pagod dahil sa nangyari. Check mo rin si Corpus, sir. Mukhang pagod na yung baby mo eh. Ngisa ni Sebastian na ikinairap lang ni Athena. Bibig mo, Sebastian. Pasmado. Mahinang wika ni Conrad habang iniinda ang daples sa kanyang braso.
Samantala, hinahanap naman ni Athena ang kapatid dahil hindi niya ito makita. Nakasalubong pa niya si Conrad pero hindi na niya muna pinansin ng lalaki. Lalagpasan na sana niya ito nang hinaklit siya ng sundalo dahilan para mapatras siya at mahawakan ang braso nito. Aray! Mahinang daing ni Conrad. Dali-daling umayos ang tayo si Athena. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng mata niya nang makitang natutuyo ng dugo sa uniforme na lalaki. May sugat ka? Kinakabahang tanong ni Athena. Umiwas ang tingin si Conrad pero hinila na ng babaeng sundalong kanilang commander papunta sa tent ng mga sugatan. Siya lang mag-isang doktor na gumagamot sa lahat kaya hindi niya napansin na tinamaan palang lalaki. Bakit naman hindi mo sinabi agad? Naiinis na tanong ni Athena kay Conrad. Dapis lang naman, malayo sa bituka. Kalmadong sagot naman ni Conrad, pero mukhang nasasaktan talaga ito. Shit, ang sakit. Namimilipit na wika ni Conrad. Huwag ka kasing malikot. Pinitik niyang noon ng lalaki, ngunit nagulat si Athena nang basta na lang siyang hinatak ni Conrad at hinalikan sa labi. Napagod ako. Kailangan ko ng kispirina. Nakangiting wika ni Conrad na ngayon ay nagpamula sa dalawang pisngi na babaeng sundalo. Mabilis na tumalikod si Athena at naglakad palayo sa lalaki dahil hindi niya alam ang gagawin. Napabugay siya ng malakas habang nasa labas ng tent at nakatanaw sa ibaba ng bundok na tanging berde na kapaligiran din ang makikita. Madam Commander, hinahanap ka ni Real Commander. May mga sugatan pa raw sa loob ng kailangan mong gamutin. Wika ni Seb sa likuran ni Athena. Ilang linggo lumipas at naging payapa naman ulit ang sitio Malaiba. Yun nga lang ay hindi na naging payapa ang puso ni Athena dahil ramdam na ramdam niya ang pagbilis nito sa tuwing nakikita at nakakatabi niya si Conrad at hindi niya yun gusto dahil alam niyang nanganganib siyang mahulog. May selebrasyon na nagaganap ngayon sa lugar, gawa ng kaarawan ngayon ng datu, kaya imbitado silang lahat at nagkakasiyahan sa alak na lambanog. Ayun, lumabas na rin sa wakas ang hinihintay ni Commander. Tila lasing na ngayong wika ni Miguel. Tinulak-tulak naman nila si Conrad na animoy ewan dahil kitang-kita ni Athena na lasing na rin ang lalaki. Come here, little sister. Tabihan mo tong si Commander. Ani pa ni Art na nakangiti at pinaupo siya sa tabi ni Conrad. Tigilan niyo ako lasing na kayo. Umuwi na nga kayo sa tent niyo. Naiinis na wika ni Athena sa mga ito. Umuwi na tayo. Lasing na wika ni Conrad at tumayo na. Ngunit tinamaan na nga ito ng alak, kaya wala ng lakas. Muntikan pa itong mabuwala. Mabuti na lang nahawakan ni Athena ang balikat nito. Uy, under the saya pala tong si Sere. Nagtawa na naman ang lahat. Ganon talaga pag mahal mo pare, susundin mo para wala ng away. Ani pa Seb, naiiling na nga lang ang babae sa pinagsasasabi ng mga kasama. Master ko to di ba Tina? Lasing na nga talaga itong si Conrad dahil nabubuang na. Naiinis niyang hinatak paalis ng lalaki. Naghagik-hika naman ang mga kasamahan nila pero hindi na lang niya pinansin at basta na lang kinuyog paalis sa inuman si Conrad. Hindi mo ba alam, Corpus, na crush kita? Mahinang wika ng lasing na commander nila. Ano ka, bata? Galit na tanong ni Athena. Kaya ko nang gumawa ng bata. Gawa tayo. Mahinang hagik-hik ni Conrad. Malakas ngang sinapok ni Athena ang lalaki. Parang timang naman kasi kapag nalasing. Kapag sinuntok kita ngayon, isang bagsakan ka lang talaga sinasabi ko sa'yo. Ines na wika ni Athena. Malayo pa naman ang tent ng mga lalaking sundalo sa kanya. Kaya nahihirapan siya ngayon sa bigat ba naman ng lalaki na nakakabay na ngayon sa kanya. I like you, Athena. Huminto sa paglalakad si Conrad. Lasing ka lang, halika na. Mahinang hinatak ni Tina ang commander nila, pero nakatingin lang ito sa kanya ng seryoso. Lasing o hindi, gusto pa rin kita. Pumipikit na wika ni Conrad. Abnoy, halika na nga! Naiinis na asik ni Athena dahil ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi. Hinayaan na niya si Conrad at nauna nang maglakad. Pero lumaki ang kanyang mata nang malakas siyang hatakin ng lalaki at agad na siniil ng halik.
ungol ni Athena. Mahal na nga yata kita, Corpus eh. Wika ni Conrad habang nakahalik pa rin sa dalaga. Nang matauhan siya, ay agad niyang itinulak ang lalaki. Huwag mo akong ginagawang ob-ob ha. Lasing ka lang kaya ka nagkakaganyan. Galit na sabi ni Athena kay Conrad. Nakatitig si Conrad sa babaeng katabi at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Lasing siya kagabi at hindi niya masyadong naaalala ang nangyari. Pero isa lang ang alam niya. May nangyari sa kanila ni Athena at kitang-kita niyang dibdib ng babae. Ngunit hindi yun ang nakakuha sa kanyang atensyon, kundi ang nunal at balat sa dibdib nito. Nakahugis ang blurred na babae sa kanyang panaginip. Mahinang halinghing ni Athena. Masakit ang kanyang ulo at para itong binibiyak. Ibinuka niyang dalawang mata dahil sa sinag ng araw. Ngunit gano'n na lamang siyang marahas na napatayo nang ang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Conrad. Buwisit na yan! Anong ginawa mo sa akin ha? Malakas niyang pinatid ni Athena ang lalaki at muli na naman siyang napasigaw nang makita niyang kahubaran nito. Iyak ko tong lasing kagabi. Baka ikaw ang may ginawa sa akin. Ani Conrad sa babae habang nakangisi. Pero hindi niya pwedeng makalimutan ang nakita niya. Sigurado siya. Ibigay mo sa akin pabalik ang damit ko. Sinasabi ko sa iyo, Conrad. Banta ng wika ng dalaga. Come here. Saad naman ni Conrad. Isa, ani Athena. Dalawa. Mahal kita. Lumapit si Conrad at niyakap sa kanyang bisig si Athena. Ramdam niyang natigilan ito, ngunit may alaala pa siya kagabi na sinabi niya sa sundalong babae na mahal niya ito at upang patunayan na totoo yun, ay kailangan niyang ipakita kay Athena ang tunay na nararamdaman. Pinagsasasabi mo, ogag ka ba? Galit na tinulak ni Athena ang lalaki. Mahal nga kasi kita, Corpus. Bakit ba ayaw mong maniwala? Sabi pang muli ni Conrad. Sa mukha mong yan, magtitiwala ako. Huwag na. Hinablot ni Athena ang damit na hawak ni Conrad at inirapan ito. Nililigawan na lang kita. Nakangiting wika ni Conrad dahil kahit ayaw pumayag ni Athena, ay gagawin niya pa rin ang kanyang gusto. Minsan lang siyang mabuhay sa mundo at walang kasiguraduhan ang kanilang buhay. Kaya isusugal na niya lahat-lahat, makasama lang ang babae. Tinitibok ng kanyang puso. Stop me with your bullshits, Conrad. Alam mo may mga anak na ako kaya back off. Malakas na tinulak ni Athena ang lalaki at lalagpasan na sana nang mahawakan nito ang kanyang balikat at pinaharap siya dito. Mahal ko rin sila, Athena. Hindi mo yung nararamdaman at nakikita. Your kids are adorable at mahal kong triplets. Sa maniwala ka man o sa hindi. Seryosong sambit ni Conrad. Single mother ako, Conrad ha. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko deserve mahalin ng mga lalaking katulad mo. May sakit sa tinig na sabi ng dalaga. What? Anong hindi mo deserve mahalin? Naririnig mo ba sarili mo, Athena? Mahal kita. Bilang isang single mom o kahit ano ka pa man. Bakit ba sa tingin mo hindi ka karapat dapat mahalin? Tignan mo naman minsan sa salamin ng sarili mo at makita mo man lang ang mga bagay na nakikita ko sa'yo. Maganda ka, matapang, masungit at kayang-kaya mo sarili mo. But once for a while, baka naman pwedeng maging babae ka rin. Baka pwedeng maging ikaw ka lang ngayon. Mahabang wika naman ni Conrad. Hindi na malay ng sundalong babae na napapaluha na pala siya. Hanggang sa narealize na lang niyang pinapahira na ito ni Conrad at mahigpit na siyang niyayakap at hinahalikan sa noo. Mahal kita, okay? Deserve mong mahalin, Corpus. Deserve mong pagmamahal ko. Asan ka pa? Commander mo na, boyfriend mo pa. Kindat ni Conrad kaya mahina niya itong kinurot. Wisit, parang hindi ka naman swerte sa akin. May instant mga anak ka na. May sniper na girlfriend ka pa. Kindat naman pabalik ni Athena. Their relationship bloomed like a flower during spring season. Namumukadkad at puno ng pagmamahal. Araw-araw na nararamdaman ni Athena na swerte siya kay Conrad. Alam niyang hadlang sa kanilang maraming bagay, lalo ng propesyon nilang dalawa at bawal yun. But they are willing to take the risk of losing their job para sa pagmamahala nila. Ma, nasaan ang mga bata? Tanong ni Athena sa ina pagkarating niya. Ay, pinagpaalam ni Conrad na aalis na muna raw sila. Sagot naman ng ginang.
Talagang may secret na lakad ang mga ito at hindi man lamang siya sinama. Ay, talagang naisipan ng mga yun na hindi ako isama. Nagtatampo na sabi ni Athena at mahina lang siyang tinawanan ng ina. Hayaan mo na, minsan na magkita mga yon. Tinapik-tapik pa siya ng ina. Isa lang ang sigurado si Athena at makailang beses na niya yung napatunayan. Na mahal ni Conrad ang triplets na animoy anak nito ang mga bata. At bilang isang single mom, wala nang mas isasaya pa sa tanggap at mahal na lalaking mahal mo ang iyong mga anak. Sina Kuya Bami, umuwi na? Tanong ni Athena sa ina. May salo-salo na naman kasing magaganap ngayon at wedding anniversary ng kanyang mga magulang. 7 years ago, sa parehong event din may nangyari sa kanila ng ama ng triplets at taon-taon yung naalala ni Athena. Hindi niya alam kung muli niya na bang nakasalamuha ang ama ng mga anak at hindi niya lang alam ang mukha nito dahil marami rin sila ngayong bisita na sundalo. Nagsidasaan na rin ang lahat at bawat mukha ng dumarating ay tinitignan niyang maigi kung may kamukha ba sa triplets ngunit wala talaga. Hanggang sa parang tumigil ang kanyang mundo nang makita niyang papasok si Conrad. Parang nag-slow motion ang lahat at naging blurred ang mga tao sa kanyang paningin. He's looking at the man his heart is yearning for at ewan niya ba pero nakikita niyang triplets sa mukha ni Conrad. Mama! Mama! Malakas sa sigaw ni Abatot ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Asan kayo galing? Tanong ni Athena sa anak at hinalikan ito. Sinama kami ni Papa sa shooting range. Matamis ang ngiti ni Axer. At bakit mo tinuruang humawak ng baril ang mga bata, Commander? Tanong ni Athena kay Conrad na may hilaw na ngayong mga ngiti. Dahil sabi ni Papa, Mama na hindi kayo palaging nasa tabi namin kaya dapat marunong kaming protektahan ang sarili namin. Paliwanag pa ni Eva. 7 anyos pa lang kayo Ani Athena sa mga anak. I love you, Corpus. Wika ni Conrad sa tainga niya at niyapos ito. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan mo. Sinasabi ko sa iyo, Conrad, makakatikin ka talaga sa akin, lalaki ka. Umuusok ng ilong ni Athena pero ewan ba niya at tuwan-tuwa siya sa mukha ng babae. Alam na rin yan totoo. Alam na niya at paniguradong masasaktan niyang babaeng kanyang iniibig sa katotohanan yon. 7 years ago, pumunta rin ako sa party ng mga magulang mo. Kasama ko mga kaibigan kong fresh grad na sundalo rin. May naging bet kami. Ika ang babaeng anak ng general. Mahinang sabi ni Conrad. Ramdam ni Athena ang lakas ng pagdagundong ng kanyang puso. Parang hindi siya makakahinga. Parang sinasakal siya. Lasing ako. Tapos may babae. Hindi ko na masyadong matandaan kung ano yung totoong nangyari. May balat siya sa dibdib at may nunal din. Utal-utal na wika ni Conrad habang nakatitig sa papaiyak ng si Athena. Nagising ako. I left her because I was scared. Hindi pa ako tuluyan nagiging sundalo at ayokong magkakompromiso kung alam ko lang. Nasasaktang wika ni Conrad. Kung alam mo lang na ako yon, aalis ka pa rin ba? Mahinang natawa si Athena. Yung tawa na nasasaktan. I'm sorry. Mahinang wika ni Conrad. Litang sorry mo ng 7 taon, Conrad. Ngiti ni Athena sa lalaking pinagkakatiwalaan niya. Athena! Malakas sa tawag ni Conrad pero hindi na ito muling lumingon pa. Lasing ako noon! Sigaw pang muli ni Conrad. Nanalo ka sa pustahan, hindi ba? Napayuko na lang si Conrad dahil totoo ang tanong ni Athena. Nakita mo ko, hindi ba? Nung tumayo ka, nung umalis ka, hindi mo malaman ba sinilip ang mukha ko? Tanong ni Athena sa lalaki. Nakita ko, pero natakot ako. Nakayukong sagot ni Conrad. Natakot ka san? Pagak na napatawa si Athena. All along, kilala pala talaga siya ng hinayupak na ito. Hindi ko pa nabot ang pangarap ko. At sigurado akong kapag nalaman na lahat ang may nangyari sa atin, hindi papayag si General na takasan ko anak niya. Sambit ni Conrad. Alam mo may anak tayo. Alam mo hindi ba? Tanong ni Athena habang lumuluha. Nung sinabi mong may anak ka,
Doon ko lang nalaman. Sagot muli ni Conrad. Buisit ka. Pinapaikot mo na naman ako. Kilala mo na ako una pa lang, hindi ba? Galit na sinuntok ni Athena ang dibdib ng lalaki. Nasa labas na sila ngayon ng bahay ng kanyang mga magulang at wala ng mga bata. I was behind everything. Kung bakit ka nasa sa Mindanao at lahat. Pag-amin ni Conrad sa lahat. Plano niyang mapalapit kay Athena ang hindi niya lang alam na mahuhulog siya ng sobra-sobra sa babae. Wow! Ang akala kong tadhana o gaglang palang may gawa. Kumusta naman ang paglalaro mo sa akin? Masaya ba? Hilaw na tawa ni Athena. Mahal kita, Tina. Mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Alam ko mali ang ginawa ko pero hayaan mo naman sana akong bumawi. Hindi ko kayang mawala kayo sa buhay ko eh. Dahil kayong buhay ko. Wika ni Conrad. Sa tingin mo, kaya pa kitang patawarin? Pinaglaruan mo ako, Conrad. Yung laro na nakakapaso, kaya bahala ka sa buhay mo. Galit na sinuntok ni Athena ang lalaki. Mahal ni Athena si Conrad, ngunit napakasakit ang ginawa ng lalaki sa kanya. All along, pinaglaruan siya ng lalaki. Hindi masosolusyonan kung ano man ang problema sa alak-alak na yun, anak. Mag-usap kay ni Conrad. Abay, ang tatandaan niyo na para lang sa konting away. Tandaan mo kapag mahal mo, papatawarin mo. May anak kayo. Hayaan mo namang mabuong pamilya ng mga bata. Wika ng kanyang ina. Ang sakit kaya ng ginawa niya, Mami. Naiiyak na wika ni Athena sa ina. Normal lang na masaktan kapag nagmamahal. Ikaw din. Alam ko namang mahal niyong isa't isa. Bakit pinapahirapan pa ninyong mga sarili niyo? Ang kaunti lang ng oras sa mundo. Ilaan niyo na lamang sa pagmamahalan kasama ng iyong mga anak. Payo pa ng kanyang nanay. Tama nga naman ang ginang. Kaya pinatawad na rin ni Athena si Conrad. Ay, sa wakas, magkakasama na ulit tayo sa isang bahay. Huwag na kayong maghiwalay ni Mama, Papa ha. Parang kayong mga bata. Ira pa ni A sa kanila at natawa na lang silang nagkatinginan. Copy that, sir. Malakas na wika ni Conrad. God, you scared the hell out of me. Ani pa Axer. Akala ko talaga magiging dahilan na naman ng away nyo para hindi ko na i-force ang crush ko. Nakasimangot ang sabi ni Eva na nakakuha sa buong atensyon ni Conrad. Ayan, pirmahan mo yan, Eva Tot. Kasunduan niya ng pamilya. Seryosong nilapag ni Conrad ang kapirasong papel sa lamesa. Ano naman to, Papa? Tanong pa ni Eva. Nakasaad dyan sa kontrata na yan na hindi ka pwedeng magkaroon ng boyfriend hanggang 60 years old. Wika pa ni A sa kapatid. Ang sino man lalabag sa kontrata ay magbabayad ng 100 milyong piso. Dagdag na wika pa ni Axer. No! Ayoko pumayag! Manghihiram ako ng pera kay Daddy Lot, Tito Art! Bugnot na sagot ni Eva at inista na lang paalis ang kontrata kuno. Malakas na lang siyang natawa. You can have as many boyfriend as you want, anak. Pero kapag 18 ka na muna, ha? Sabi ni Athena sa anak na babae. Nakangiting tumango si Eva Tot at binalatan ang tatlong lalaki. Nakatingin si Conrad sa kanyang pamilya habang masayang naghahabulan ito sa kanilang garden. Wala na yata siyang mahihiling pa dahil sobrang saya na niya at tunay na niyang nahanap ang pagmamahal. Patuloy pa rin silang nagsaserbisyo ni Athena sa bayan at tuluyan na rin nilang tinali ang sarili sa isa't isa. Pinakasalan niya ang babaeng una't huling bumihag sa kanyang puso. Commander Conrad is now happily married with his ever-gorgeous badass wife and ever-loving triplets. Kumpleto at payapa na siya kasamang pamilya. Thank you for this wonderful family corpus, my commander. Bulong ni Conrad sa tainga ng asawa. Mahal kita, Conrad, kaya huwag ka ng ano riyan ha. Yakap naman ni Athena sa asawa. Sa kampo akong commander. Pero pagdating dito, under desaya mo naman ako. Ikaw ang commander eh. Pero mahal naman kita. Kaya ayos lang kahit alilain mo ko habang buhay. Natatawang niyakap na lang ni Athena at pinugpog ng halik sa mukhang asawa. Abay dapat lang. Ani Athena habang nakatanaw sila sa papalubog na araw.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!